Good day mga ka-farm lahat. So, new property po tayo. Ang sukat po ng property is 9 hectare. Yan. So, ang location po nito is Tagkawayan, Quezon. And kung mapapansin nyo po, sa creek tayo nag-start kasi sa likod po tayo ng property nag-umpisa mga ka-farm lahat. And so, bali dito po tayo dumaan. Dumaan po tayo sa likod ng property. Pero tabing kalsada po ito. So, mamaya, bibidyohan po natin yung frontage ng property. So, tabing kalsada po ito at alamin din natin kung ilan yung frontage niya. Ayan, so yun mga ka-farmlat, bali creek po ito. Ang kagandahan dito mga ka-farmlat, wala ka halos ding makikita na basura na plastic. Ayan, so ang makikita mo lang dito is basura na mga tuyo-tuyong dahon lang. Kaya malinis po ang creek dito. Ayan, so papasukin po natin yung property. So yun mga ka-farmlat, sa likod ng property halos marami po itong puno ng, ayan, mga hardwood mga ka-farmlat. Ayan, so may malalaking puno dito. Ayan, mangga meron din. Ayan, so may ilang puno po ito ng mangga. Pasukin natin. Maganda po ito mga ka-farmlat. Sa mga naghahanap po ng investment at the same time retirement plan, so tamang-tama po ito kasi aside sa farmland, may part din po ito na rice land, so may part siya na tubigan. Ayan, so ito maganda itong taniman mga ka-farmlat kung mahilig ka magtanim-tanim. Ayan, so ito po mga hardwood na to, so sa po ng property. So tara, puntahan po natin yung rice land nya. Ayan, so may sarili din po itong patubig dito sa rice land. So ito po yung rice land yung mga ka-farmlat. Ayan, so may puno ng mangga. Then ito po yung patubig nila sa rice land. So running water po yan. Ganda. Napakaganda po ng property na ito mga ka-farmlat. Ayan, sa mga naghahanap ng retirement plan dyan. At the same time, investment na rin. So napakaganda po nito. Ganda. Running water. Yan, so bali mga ka-farmlat, ang rice land po nito ay nasa, estimated po natin is nasa 5 hectare and then nasa 4 hectare naman po yung farmland niya. Ayan, so napakaganda po. Bali ito po yung upland niya mga ka-farmlat. Ito yung part na pwede ka magbahay, pwede rin nating taniman. Ayan, so ito naman po yung part na rice land niya. Ate, nakakailang to? Bali ilang pitak po yan? Bali tatlo, ay apat. Bali apat yung nangangasiwa dito sa rice land. So apat na group pala nag-harvest din Kasi malawak talaga. Oo, pero nakakailan kaya ate itong nakakailang sako? 300 sako. Sa lahatan na yun. So ayun mga ka-farmlat, estimated po ni Atis nakaka 300 sako po ito ng bigas tuwing harvest. So itong lahatan na to, palay, palay. Ayan, so tara. Dikit. Sige tayo, mamaya i-viewing natin yung kalsada niya. Ayan, so napakaganda po nito. Ayan, si Sir Jeffrey kasama natin. Tapos si murang farmlat na raketero maglulupa. And then si Bestland. So magkakasama po tayong apat. Ayan si Sir Jeff. Nagbibideo din siya. Ayan, napakaganda po nito. Running water. Yes. Power. Ayan, napakaganda mga ka-farmlat. Napakaganda po ng ambience dito sa property. And ang good thing dito mga ka-farmlat, mauna po yung farmland mo bago yung rice land. So nandun po yung kalsada. Biviewing natin yan. Ayan. So ito yung farmland mga ka-farmlat. And then ito po yung rice land. So napakaganda po ng ambience dito mga ka-farmlat. Ayan. Ayan, so bari may bodega rin siya. So napakalawak po nito. Ayan, kung papansin nyo. Ayan mga farmland. Ito na yung property. Nakari natin. So kitang kita mo kasi pantay po talaga. Rice land. Kitang kita mo yung mga boundaries ng property. Sino ako Ayan, so ito po yung creek na dito po tayo, ito po yung kadugsong ng sapa na pinag-startan natin ng video. So pinagmula natin ng video, ito po yung kadugsong niya na creek. Ayan, so running water po yun mga ka-farmlat. And then ang good thing po dyan, hindi po yung naubusan ng tubig. So sagana po ito sa tubig mga ka-farmlat. Ayan, napakaganda. Ayan, nakakatuwa po itong property nito. So may bodega rin siya. Dito natin i-stock yung palay. If maka-harvest tayo dito sa property, so dyan nila dinadala. Ayan, may puno pa rin ng mangga. So napakalawak po nito mga ka-farmlat. Ayan.
Ganda. Lawak ano. So ito po yung irrigation nila. Yan yung patubig. So tara. So ngayon naman po ang pupuntahan natin is yung upland niya, no, yung farmland niya na part. So kasi ito yung rice land. So yun mga ka-farmland, bali ito yung rice land doon sa part na yan. So pwede ka po dyan magtayo ng kubo, rest house or bahay na rin kasi ayan, pa gising mo sa umaga, ito yung mabubungaran mo ano. Na ambience, napakaganda po. Yan. So kasi doon mga ka-farmland, pwede ka rin dyan magtanim-tanim. So malawak po yung part or portion na pwede nating taniman ano. So estimated po natin is nasa 4 hectare po ito mahigit. Itong farmland niya na pwede natin taniman. So pwede yan natin taniman ng santol, rambutan, lansones, kakao, saging pwede rin. So mais pwede rin mga ka-farmland kung ano yung naiisip niya pwedeng itanim kasi maganda po ang lupa dito. Ayan, and then sagana po sa tubig. Kung mapapansin nyo, ayan. Napakaganda at nakakatuwa po ito mga ka-farmland. Ayan, so kung mahilig ka mag-alaga ng hayop mga ka-farmland, pwede tayo mag-alaga ng baka, kambing, baboy, pwede rin kasi may tubig ano. So may source ng tubig. So dito mga ka-farmland, kahit mag-alaga tayo ng 20 to 30 heads, so pwede kasi malawak yung property. And then for farm po ito kaya 30 heads, so kahit di po tayo kumuha ng permit. Ayan, pero kung mga 100 heads na po pataas, so need na po natin ng zoning permit ano. Pero yung mga 20 to 30 heads, kahit po backyard, pwede po dito. Kasi po yung property is per farm. Ayan, sige po. So sa bahayan naman mga ka-farmland, so halos bahayan na rin po dito. Yan yung dinaanan natin kasi dyan tayo nagmula kanina sa likod. Halos bahayan na rin po yung part na yan kaya hindi po ito liblib ano at tabing kalsada po yung property. Ayan. Ganda. Platted po itong area na to. So ikot natin. Yan. So ito po yung rice land niya. Yan, napakaganda. So wala lang po itong kasi yung tanim na nyug mga ka-farmland. Kaya ang pwede natin gawin, pwede natin yan taniman ulit ng nyug or fruit bearing trees. Pwede natin taniman. Katulad ng sabi ko kanina, pwede natin taniman ng kakao, santol, lansones, rambutan. So marami po tayong pwedeng gawin sa property. Yan, so bali may dam din po ito. Ayan mga farmland. Ang gusto dito mga farmland, may sarili siyang dam. Yan, so yung kaibigan nating vlogger, sa Raketero maglulupa. Yun si best lang. Yan. Medyo pating tubig, nakasarado sila. So ito yung dome niya mga ka-farmland. Ayan. Kaya yung rice land mga ka-farmland, nagsama-sama sila oh. Sila Sir Jeff, si Bestland. Ano masasabi mo sa property natin? Napakaganda. Boss! Very productive. Yun mga ka-farmland oh, may isda. May isda oh. Ayun oh. Ayun may isda. Marami yan, Jesta. Huwag ka katuro-turo. Baka lumaki ang ano mo. Ay, okay lang lumaki, wag lang lumiit. Yan, napakaganda mga ka-farmland. Kaya yung rice land mga ka-farmland, ay hindi lang siya rice land, ano, so pwede natin i-convert sa fish pan. Pwede rin tayo mag-alaga ng isda. Ano, pwede tayo mag-alaga ng tilapia, hito, kasi mayaman naman po ito sa tubig. So, hindi po yung naubusan ng tubig, ano. And then running water po yan. Napakaganda. So, ngayon, pupuntahan po natin yung kalsada niya ano para ma-check din natin at ma-estimate po natin kung ilang meters yung frontage niya sa kalsada. Ayan, napakaganda pong retirement plan nito. At the same time, investment na rin. So, one distance po nito sa town proper ng Tagkawayan is nasa around 30 minutes. 30 to 40 minutes po ano to town proper na Tagkawayan. Oh, sarap yan. Eh mga farmland, kung sakali naman po, Ay, dala pa yan. para kukuha ka mag-harvest kayo, doon may sarili din siyang daan papasok. Shortcut lang to ng mga tao. Shortcut lang to. Pero pasok ako dito, 4 wheels. Ibig sabihin, pwede dito ipasok ang 4 wheels to. Sa part na to. Pasok naman oh. Yan, so pasok po ang 4 wheels dito mga ka-farmland. May daan talaga dito kalsada. Opo, tapos ito lang ko kung saan po lang ipapasok yung ano. Ayan, so yung kaganda dito mga ka-farmland, pag nasa taas ka ng property,
So ito yung ambience mo. Napakaganda. Pero po itong tinatayuan ko mga ka-farmlat, isa ko palang property ano. Ayan. Ganda. Pwede ka maglagay ng kubo dito. And then ang good thing dito mga ka-farmlat, pwede mong ipasok yung 4x4 mo kung may 4x4 ka or kahit anong kotse mga ka-farmlat kasi mula kalsada, pwede mo siyang ipasok dito sa loob ng property. Ayan. Ganda. Medyo hinihingal ako. Tapos mula doon, kapag ito naman po. So kaya ito yung buong palaya na yan, 6 na hektarya yan, nasakop. Napakaganda po ng property nito mga ka-farmlat. So itong tinatayuan ko po, sa po ng property and then yung nakikita mong rice land na yan. So yan po yung sakop na rice land ng property ano? So inulit ko lang po. Ay, napakaganda. So yun yung irrigation niya. Ganda mga ka-farmlat. Nakakatuwa po itong property na to. Yan. So ngayon ay papunta na tayo dun sa kalsada ng property para ma-check natin ano. Yan. Daming ulingin. So itong mga ka-farmlat, kung gusto mong hawanin itong property, so mabilis lang po yan. Ayan. So pwede nating ilaban yan sa mga tao dito na lilinisin nila pero sa kanila yung kahoy ano. So ang gagawin naman po nila sa kahoy, so ulingin nila. Ayan. So para sa akin mga ka-farmlat, much better to kung ganito na kasi napakaganda. Pero kung may plano kang taniman or gusto mong taniman, so pwede po natin ipalinis yan. Ano, kahit di tayo magbayad ng ganong kalaki, uusapin lang natin sila na lilinisin nila tapos sa kanila yung kahoy. Yan, tapos ulingin naman po nila yan. Ibebenta nila, yun na po yung bilang, yun na po yung parang kabayaran sa kanila ano. Yan, napaka ganda po nito. Ayan, so yung ayun yung nyuga na yan, dala pa ba yan? So hindi na po siguro to itong nyuga na to ano, kasi nagkanan tayo. So mula dyan, alin ba yung boundaries niya? Boss, eto abot dito lang? Abot dito lang. So yun mga ka-farmlat, yun na po sakop ng property. So yung mga pabot, ito na po yung boundary. So ito na po yung boundaries, ito nga lakaran natin. Ayan. Ayan mga ka-farmlat, flat land po ito. So medyo platted po tong area na to. Medyo madamo lang ano kaya hindi natin makita yung kagandahan niya. Pero mabilis lang po yan hawanin. So overlooking mga ka-farmlat. Mountain view. Mountain view. Mountain view. Yan. So ano to? Pinya ba to? Ganda. So yun mga ka-farmlat, ang possible natin gawin kasi ito yung 9 hectare. And then may batas tayo ngayon na 5 hectare lang sa isang pangalan. So pwede natin gawin, pwede po natin pangalan sa inyo yung 5 hectare and then sa asawa or anak nyo naman po yung 4 hectare. So yun po yung pwede natin gawin ano. Asan ang swimming pool dyan? Pwede gawa ng swimming pool. May tubig ba dyan? Ah, ito dala pa yan. Ayan ma. Ang good thing sa property mga pwede kayong tumayo na. Kundi platlan. Yan. So ito po yung part na pwede natin i-develop na resort mga ka-farmlat. Ito po yung offer nila na pwedeng gawing resort kasi flatland po ito. Yan yung part na yan ano. So pwede natin gawing resort. Kasi may source po ng tubig, may ilog. Kaya napakaganda po nito. Ayan. Platted. Buyer po na gusto. Yun, napakaganda ng part na yun mga ka-farmland oh. Kung napalaki-laki yan, pwede mong gawing golf. Napakaganda. So, yan tayo. Sa source ng kuryente mga ka-farmlat, may linya na po ng kuryente dito sa tubig. Meron din. Check natin yung signal. Sa signal mga ka-farmlat, may signal po andito SIM at Globe. Bali ito na po yung barangay road mga ka-farmlat. Or kalsada nakadikit ng property. So cemented po ito. Yan. 3 meters ano. So yun mga ka-farmlat, bali ito na po yung kalsada na kadikit ng property. So 3 meters po ito. Yan, and then cemented road na rin po. Yan. Ang ganda. Kaya kung may sasakyan ka mga ka-farmlat, even sedan, so pasok na pasok po yun sa property kahit mababa kasi napakaganda po ng daan dito. Ay, abot saan po yung daan dyan? Ay, yung property. Ito. Saan po ang start ang hangganan dito?
Hindi ko lang alam ang ano yan eh. Ang boundary dito. Boundary. So, dito banda. So, dito yung isa. Yan, so dito magmumula. So dito magmumula mga ka-farmlet. Yung muon, hindi lang natin makita ngayon. So ang first step natin ay ayun, kala ko muhon. Ipa-verify muna. Ay, ipa-relocate para lumabas po yung dating muhon. And so dito po siya mag-start yung frontage niya. Lalakarin natin para malaman natin ano, kung ilang meters. So abot saan niya kuya yung ano niya? Itong pantayan na ito, lahat ito. Oo. Sa may dam, kasi yun lang naman yung dam, o kakaunti lang ito. Oo, yun nga. Pero yung dikit niya sa kalsada, Ito, hanggang tulay. hanggang tulay. Oo. Kasi kuya, estimate ko lang din ano. Dito tayo dadaan. Oo, dito na lang. Oo, dito na lang. Para ma-videohan natin. Ayan, so estimate natin yung daan mga ka-farmlat. So ang kalsada po dito mga ka-farmlat is mula national, mga 30% off-road or 20% off-road and then 70 to 80% po yung cemented na ano. So maliit na po yung portion niya na off-road. Magandang swimming pool. Ay, oo. Ayan. Tapos dito So ito po yung sakop po ng property mga ka-farmlat. mga Ito yung pwede natin i-develop na resort or pwede natin tayo ng swimming pool ano. Yan. So ito po yung barangay road ng mga ka-farmlat na kadikit ng property. Pero ngayon po ay off-road pa. Pero may nasakaw po siya na cemented ano. So abot tulay daw po ito. Asan niyo ko yung tulay? ayun lang. Ayun. Kung possible mga 300 meters ano. Baka wala pa. Mga 250. Mga 250 meters more or less. Yung frontage. Mahaba ano. Umikot kasi siya eh. Tapos yung barangay road Excuse. na yun. Ayan. Barangay road din ito. Ay, ito. Puntang Sitio Bayabas sa ilog. Ay, yung kabila niyan. Ay, ito. Ito na. Sa kaliwa. Ay, yung kaliwa. Okay, ganda. So, itong mahogany na to. Dito pa rin to sa Kutanin. Okay. Patanim yan ng barangay. So, ito po mga ka-farmlet, may mahogany din po ito sa property, pero ito po ay sa barangay. Ano. Patanim po yun ng barangay, pero sakop po ito ng property. And then itong mga nyog na itong mga ka-farmlet, so ito po yung sakop pa rin ng property, and then flat land po ito. So, pwede natin yung i-subdivide or gawing resort. Ano? So, nasa sa inyo po kung ano yung plano niyo sa property. Pero napakaganda po nitong i-subdivide. Kasi flat land, pero much better po na investment na rin. Kasi alam naman natin, yearly nagtataas po ang property. Lalo na kung nagkakaroon ng development sa lugar. Ano? So, sample, ma-cemented po itong property. So, mabilis po magtaas ang value niyan pag sementado po yung kalsada. Ano? Kaya napaka gandang retirement plan po nito, and then at the same time investment na rin ano. Napakaganda po. So ito mga ka-farmlat, cemented na itong part na to. So hanggang tulay daw po ito. Ayan. Yan tulay na yan. So estimated po natin is nasa 250 meters ang frontage sa kalsada more or less. And so bali ito po ay ang frontage sa harap kalsada, and sa likod naman po is creek ano. Kaya wala kang kakaligawan sa property yung mga ka-farmlat. No need mo ng bakuran ano, kasi may mga boundaries na po, so hindi ka maliligaw sa property mo. Ayan, napakaganda. Ay, hindi linaw ng tubig. Ang ganda mga ka-farmlat. So ang kagandaan dito mga ka-farmlat, napakalinis po ng tubig dito or sapa. Kasi po yung property is per farm, so hindi pa polluted ano. Halos wala kang makikita na basura na plastic. Ang makikita mo lang is yung basura na tuyo-tuyo yung dahon. Tulad po nito. So halos wala akong makitang basura na plastic mga ka-farmlat. Comment nyo if may nakita kayong basura na plastic. Charot. So ayan, napakaganda po nito. So ito po yung karugtong ng creek na pinagmulan natin ng video kanina. Doon tayo nag-start. So ito po yung karugtong niya no. Ayan, so running water po ito mga ka-farmlat. And then dito nang gagaling yung tubig niya, galing sa bundok ano. So tubig tabang po ito. Kaya kung gusto niyo mag-fish pan, pwede po tayong mag-alaga ng dalag or kahit dalag, hito or tilapia ano. So pwede nating alagaan sa property. So yun nga po nabanggit ko kanina, kung medyo ayaw nyo ng rice land or gusto nyo ng part na maiba-iba naman, so yung kalahati ng rice land mga ka-farmlat, so pwede natin i-convert sa fish pan ano. Pwede natin i-develop na fish pan kasi may tubig na po ito. Ayan, sa source ng kuryente, may poste po ng kuryente dito kalapit ng property ano, kaya napakaganda po ng property na to. Sa signal mga ka-farmlat, may signal po dito, SIM, Globe. So TNT lang po yung medyo mahina niya ano.
Napakaganda po ng property na ito at nakakatawa. Yan. So ulitin ko mga ka-farmlat, ang sukat po ng property is 9 hectare. 4 hectare po yung farmland niya and then 5 hectare naman po yung sukat ng rice land niya. No? Ayan, so napakaganda po nito. Ayan, so abot dito na lang po ang video natin mga ka-farmlat, and kung interested po kayo, pwede nyo i-message sa Viber, WhatsApp. Ayan, so na-reply naman po ako kung may mga tanong po kayo regarding sa property in document. So message nyo lang po ako, ilalagay ko yun sa comment section. Napakaganda po nito. Ulit na lang po ang video natin mga ka-farmlat, at God bless po sa ating lahat. Sana po yung nasa mabuti kayo.